May gabi sa tanan, ug karon padayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ay atong hisgutan ang mahitungod sa kalamidad nga nahitabo sa lugar sa Los Angeles, California noong January 5. O karong tuiga lang 2025 noong January. O kung atong makita nga grabe ang mega fire nga nahitabo sa Los Angeles, California. O kung atong maalala noong 2013, kung wala masayop o 2013, dinhi usab sa Pilipinas ay nahitabo ang grabe nga kalamidad. Especially dito sa Leyte, kung saan niagi ang bagyong Yolanda. Ang tibuok kalibutan nakasaksi kung paano giguba ang mga lugar sa Pilipinas nga giagian sa bagyong Yolanda. Especially ang lugar sa Leyte. More than 10,000 ka mga tao ang nangamatay according to Red Cross niini nga incidents of hundred of thousands ka balay and totally damaged nga wala na ibalikan nga Pinoy-anan kining mga tawhana. So kung atong mahinumduman ni adtong higayuna, ang mga messages dayon sa social media kagaya ng Facebook, Twitter, nag-ingon nga gihukman sila sa Ginoo tungod sa ilang pagkamakasasala. Ang uban pagani ani nga mga lugar last 3 weeks lang sa nianang higayuna ay gitayog sa intensity 7.2 nga linog nga hangtod sa pagpanangalasa ni Yolanda wala pa sila makarecover sa kalisod. Kining ilang nasinatian paghukumba kini sa Ginoo tungod sa ilang pagkamakasasala. Ang Ginoo through His written word ang atong patubagon niini nga pangutana. Dahil kadalasan normal sa usa ka tawo, even to the Christians nga makakonkluda yun nga tungod sa iyang kasalanan ay gihukman sila sa Ginoo. Mura bag katong mga amigo ni Job nga nung si Job ay na testingan ang iyang gitistingan ang iyang pagtuo ni sayawa o giloob usab o gitugot isad sa Ginoo para makita sa yawa nga mapahiya siya dahil sa pagkamatinud-anon ni Job ay grabe ang iyang tulo ka mga higala. Grabe ang ilang judgment kay Job nga tungod sa iyang kasalanan ay inahiaguman niya ang maong kalamidad. Kung ato sang tan-awon nung 2009, ang Sweden usab perhaps suffers calamity when yung mga bakla ay nagparid sila o sa kalit lamang ay mibukas ang yuta o gikaon sila, nangahulog sila sa bangin nga sa pagbukas sa yuta sa ilang pagparid. At that recent Gay Pride Stockholm 2012 events, gays under godly supporters flaunted their excessive homogeneous by parading through the streets with their rainbow flags, assless chops, pursed nipples, is an aim gear and other outrages against God. Dahil kung atong mahinumduman nga ang mga bayot yun ay kinigid ay gikapungtan sa atong Ginoong Dios kining mga homosexual. Muna nga kung atong balikan niyan katong mga panghitabo sa Sweden, massive matud pa sa balita, massive sinkhole where God swallowed up gay pride participants without warning the ground. Beneath the square parade suddenly opened up and swallowed a large portion of the parade participants. The exact numbers of humus which dropped into this enormous pit is unknown, but scientists in Stockholm told this reporter the depth of the pit remains unknown and any attempt at a rescue right on the time is unsafe. So, munang mga hulagway
nga kung saan ay nakaangkon sila sa mga kalamidad na sinatian nila. Pag maulagi na, kagaya sa bag-ulang natong witnessan sa Angeles mega fire, daghan dahil kayo nag-comments nga gihukman sila sa Ginoo, labi na gyud dahil nung higayuna ay merong gihimo ang Golden Globes Award kung ako masayo, o gi-appeal nila ang pangalan sa Ginoo nga wala gyud nag-vote sa wala gyud votation nga naadto sa atong Ginoong Dios. So matawag ba nato kini nga judgment sa Ginoo ang ingon niini nga panghitabo sa mga tao nga napikuhan labi na gyud sa Los Angeles nga mura nag-heal tungod sa mura nag-inferno ang ilang lugar tungod sa sunog. O gani mga multi-million ang properties nga tupok nga sayang, pero ang hingtundan ang mga hingtundan dito sa ay mga multi-millionaire dahil mga well-known nga mga aktor, well-known nga mga tao nga nagpuyo dito sa Hollywood nga lugar. Madod pa sa Luke chapter 13 verse 1, kay ang atong ibase nato karon ang kini nga panghitabo sa Lucas chapter 13 verses 1 to 9. So matod pa sa verse 1, may mga tao dito nga mibalita kang Hesus. May tungod sa mga taga Galilee nga gipapatay ni Pilato sa dihang naghalad sila og mga hayop. So ang panghitabo nini ay si Jesus Christ siguro ay nagpahulay siya sandali dahil gikan siya ni aning higayuna sa pagtudlo sa mga tao mahitungod sa pulong sa Ginoo. O matod pa dinhi dunay mga Hudiyo nangutana kang Hesus mahitungod sa dili maayo nga digidangatan sa mga Galileans nga sa mga kamot ni Pilato ug duna usay duha. Kung ato makita doon niya ng higayuna sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo, dunay duha ka grupo sa bansang Israel nga sila ang nangunguna o kini nga grupo ay maos ang Herodians o Galileans. Herodians and Galileans. Ang mga Herodians ang gasupport sa Roman government, while the Galileans opposed the Romans ug sige gaal sa og rebellion batok sa emperor. Ug samtang ang pipila kanila miadto sa templo kining mga Galileans nga sige rebelde sa emperador, nag-adto sa templo para mag-offer og sacrifice sa Ginoong Dios. Wala igsapayan ni Pilato, ang governor sa Israel nga nang higayuna ang pagkasagrado sa templo ug gipamatay sila ug gisagol pagayot ang ilang dugo sa ilang gi-offer sa Ginoo. Matod pa sa verse 1, gipamatay. Verse 2. So makita nato dinhi kung kinsa ba kini si Pilato. Si Pilato ay siya ang gobernador sa kapanahonan ni Jesus Christ, na kung saan nung andoon na si Jesus Christ sa gabi, bisperas sa kamatayon niya sa paglansang sa iya sa cross, si Pilato ay mikuha public enemy number 1 sa prisuhan og iyang papili ang mga tao kung kinsa ang iyang buhian dahil kustombre sa bansang Israel nga sa matag usa ka tuig dunay buhian nga public enemy number 1 bilang grasya o basta mo na ang ilang kaugalian. Si Barabbas nga public enemy number 1 ug si Jesus Christ gipapilian sa audience o sa mga tao, og ang gipili sa mga tao ay si Jesus Christ nga ilansang sa cross, og si Barabbas ang gipili nila nga buhian. So muning higayon nga makita nato si Pilato dinhi nga taas-taas ang iyang role nga gipakita sa New Testament. Og tungod niini nga panghitabo gipangutana dayon ang Ginoong Hesus sa iyang audience sa mga tao nga miduol kaniya kung ang wala sa panahon nilang kamatayon ay disfavor ba sa Ginoong Dios ngadto kanila. So muna ang number 1, verse 1 ng Luke chapter 3 verse 1. May mga tao dito nga mibalita kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilee
nga gipapatay ni Pilato sa dihang naghalad sila og mga hayop. Verses 2 to 3 ng Luke chapter 13. So unsa ang tubag sa Ginoong Hesus sa pangutana? Ang tubag sa Ginoo sa ilang pangutana ay pahimangno. Sila mismo ay gipahimangnuan sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 2 ng Luke chapter 13, mingon si Jesus kanila, kinsa iyang giingnan ang mga tao nga miduol kaniya nga nangutana. Mingon si Jesus kanila, tingali naghuna-huna kamo nga nahitabo kadto kanila tungod kay mas makasasala sila kaysa uban nga mga taga Galilea. Verse 3, apan dili ka na mao. So ang ilang kamatayon di ay sa mga kamot ni Pilato ay dili tungod sa ilang kasalanan. Kay mao man gingon dinhi, apan dili ka na mao. Hinoon sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mutalikod sa inyong mga sala, kamong tanan mga matay usab. So imbis nga tubagon sa atong Ginoong Kristo ang pangutana sa mga tao nga miduol kaniya mahitungod sa kalamidad nga nahitabo sa mga Galileans, sila na hinuon ang giatubang sa atong Ginoong Kristo ug matod pa sa atong Ginoong Kristo. Sultihan ko kamo kung dili kamo maghinulsol o mutalikod sa inyong mga sala, kamong tanan mga matay usab. So makita nato din nga siyempre ang tanang tao mamatay. Pero kung ang usa ka tawo mamatay diha sa iyang kasalanan, nga wala siya maghinulsol sa iyang kasalanan na hitabo ang nahimo, mamatay siya niya ng higayuna, dili lamang physical nga kamatayon ang dangatan niya, kung dili ang spiritual nga kamatayon nga gingon sa Revelation chapter 21 or 22 o chapter 21 or 22 nga mao kini ang ikaduhang kamatayon, chapter 20 verse 15 man siguro kuha ka ba sayo, nga ang lake of fire o ang impyerno ilabay ngadto sa lake of fire, o ang lake of fire mo ang ikaduhang kamatayon nga kung saan dito itambog sa atong Ginoong Dios ang mga tao nga makasasala kauban sa yawa. So muning tubag sa atong Ginoong Kristo nga ang tubag sa Ginoong Hesus sa ilang pangutana is not an argument nga ang violent o hinanali nga kamatayon ay paghukom na sa Ginoong Dios sa ila. O ang tubag sa Ginoo sa ilang pangutana ay parang dili gyud. Dili mao kana matod pa sa atong Ginoong Kristo. O gipahimangnuan hinuon sila nga mangandam usab sila sa ilang kaugalingon pinaagi sa paghinulsol sa ilang mga sala aron dili usab sila mapahamak. Dili lamang ang pisikal nila nga lawas, kung dili labi na gyud ang ilang kalag ang espiritual. Ang atong pisikal nga lawas, kung sa panahon nga mamatay ang usa ka tawo, ang iyang pisikal nga lawas ay mubalik sa abog kung saan dito siya galing sa abog. Ngunit doon na pa siya usa ka part sa iyang lawas nga mao o sa iyang pagkatao nga mao ang kalag. Ang kalag o espiritu sa tawag sa uban ay mao kini ang pagahukman sa atong Ginoong Dios nga dili gayud mamatay. Ang espiritu o kalag sa tao mao kini ang immortal nga pagasilutan og sa atong Ginoong Dios kung siya ay makasasala og i-reward usab sa Ginoong Dios ngadto sa iyang langit kung siya ay nagasunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios nga naa nahisulat sa iyang written word. Mao kana nga dapat daw nga hinulsol usab sila para dili sila mahisama ni atong gipamatay ni Pilato. Busa ang gusto sa Ginoo nga dili nato tan-awon ang uban, kung dili asikasuhon hinuon nato ang atong kaugalingon as Christians, bilang mga Kristohanon. Ang atong kaugalingon, ang atong tan-awon dili ang kinabuhi, dili ang pagkatao sa uban. Luke chapter 13 verses 4 to 5, dinhi nagsugilon ang Ginoong Hesus sa lain na usang sakuna uban ang pagpahimangno sa iyang audience.
permerong tubag sa atong Ginoong Hesukristo ay permerong istorya sa atong Ginoong Hesukristo ay ang tubag sa sakuna nga tungdaan kung saan gibalita sa nangutana kaniya. Niining chapter 13 verses 4 to 5, si Jesus Christ na mismo ang nagsugilon sa usa ka sakuna usab na nahitabo sa bansang Israel. Matod pa din sa verse 4, or those eating on whom the tower in Siloam fell and killed them. Do you think that they were worse offenders than all the men who dwell in Jerusalem? Verse 5, I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way. So dunay 18 daw ka mga tao, siguro nagsilong kini tungod kay init baka ha, o nag-ulan baka nagsilong sa Tower of Siloam o sa ka-tower dito sa Siloam nga lugar. Og ang maong turi ay natumpag siguro, natumbahan, og silang 18 ka tawo ay nangamatay. Ngunit ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, ang pangutanan niya sa iyang audience, do you think that they were worse offenders than all the men who dwell in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you will all perish in the same way. So kining mga tawhan na walay o ang mga tao sa bansang Israel o sa Jerusalem ay walang kaibahan gyapon ining mga tawhana nga natumbahan sa turi og nangamatay. O kung dili daw sila dili sila ang iyang audience sa atong Ginoong Hesukristo, dili maghinulsol sa ilang mga sala, sila usab ay may sama kanila. Mamatay simply physically o pagkahuman niya na spiritually, ang ilang kalag ay itambog ngadto sa kalayo sa impyerno. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 3 verse 23, for the wages of sin o ang bunga sa kasalanan, for the wages of sin is death, kamatayon. Pisikal nga kamatayon. Ngunit kung usa ka tawo namatay nga makasasala, dili lamang physical nga kamatayon, kung dili eternal death nga mao ang lake of fire. For the wages of sin is death, but the gift of God through Jesus Christ is eternal life. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Mauna ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. So, misugilon ang Ginoong Hesus sa laing insidente kung saan parang mismo ang Ginoo ang nag-direct niini nga punishment sa ila. Apan mideklara ang Ginoong Hesus nga wala kini sa judgment sa Ginoo tungod sa klase sa ilang kamatayon. Hinuon girinyo niya ang iyang deklarasyon nga maliban nga ang iyang audience maghinulsol sa ilang mga sala, sa samang paagi mahiagom sila sa kapahamakan, mamatay sila sa ilang kasalanan. So ibig sabihin, ang matag tao dili nato tan-awon ang laia ang ubang tao, kung dili ang atong kaugalingon. Kung angayan ba kita pasudlon sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Dios kanato, tan-aw nato ang atong kaugalingon kung nagasunod ba kita sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Kini nga deklarasyon sa Ginoo dili lamang sa 1st century AD nga warning, kung dili in every generation nga kasing-kasing parehas niini sa audience sa Ginoong Hesus, nga wala nila tan-awa ang ilang kaugalingon. Lucas chapter 13 verse 6 to 9, nagsugilon ang Ginoong Hesus sa usa ka parabol para ipasabot sa ila kung unsa ang butang nga ilang hinulsolan. Dahil lang ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga maliban nga maghinulsol kamo sa inyong mga sala, mamatay usab kamo parehas kanila. So unsa ba ang sala nga hinulsolan sa bawat tao? Labi na gyud ang mga tao nga nagaingon sila nga sila ay mga Kristohanon. So sa Luke chapter 6 verses 6 to 9, dinhi ipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang usa ka talinghaga o usa ka hulagway
nga gustong idiin sa atong Ginoong Kristo nga kung dili kini makita kining mga bungaha, kining bunga o kining message sa nga gustong ipaabot sa atong Ginoong Kristo sa usa ka tawo, patay gid siya. Matod pa sa verse 6 sa atong Ginoong Kristo, to his audience, he spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it, and found none. Nagtanom ang usa ka tawo daw og a fig tree, o sa ato lang ibutang ta mangga. O dahil ang iyang expectation, dahil nagtanom siya og mangga, kalabasa makaon sa may iyang gatanom, nag-expect siya nga mamunga kini para mayroong pakinabang naman ang iyang pagtanom. Siyempre, kung ang usa ka tawo merong gitanom, ang iyang gihuna-una ang gyud mubunga gikana. O balang araw makaharbis siya sa iyang kahago nga pagtanom. Pero matod pa dinhi nga nangita siya og bunga ni ana nga tanom nga iyang gitanom, pero wala siya'y nakita sa verse 6. Luke chapter 13 verse 6. Verse 7. He said to the vine dresser, tig-atiman sa tanom, behold, these 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and found none. Cut it down. Why does it waste the soil? Sumatod pa sa tao nga sa nagbantay sa iyang yuta o sa iyang tanom nga tulo na katuig gikan sa pagtanom ko ni ining tanuma, pero wala ako'y nakita nga bunga. Putula ka na nga tanom o putula ka na nga kahoy, kay gasayang-sayang lang ka na sa yuta nga akong gitamnan. Matod pa sa verse 7. Verse 8. He answered, the vine dresser answered, Lord, leave it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. So naghangyo ang tig-atiman nga ayaw lang sa lugwayan pa nato og usa ka tuig, kay akong atimanon pag-ayo, akong abunuhan para mubunga gid siya. Verse 9. If it bears fruit, fine. But if not, after that, you can cut it down. So, muni ang hulagway sa usa ka parabol nga istorya sa atong Ginoong Kristo nga naghulagway sa usa ka tawo. Kristohanon siya nga giatiman sa atong Ginoong Kristo. Kini usab muna nga gipalig-on pa sa Ginoong Hesus ang iyang deklarasyon sa paghatag niini nga parabol sa iyang audience mahitungod sa ilang dapat nga hinulsulan. Kini nga parabol naghulagway sa usa ka Kristohanon sa atong kamanahonan karon sa mga simbahan nga dapat yun siyang makitaan og bunga tungod kay siya Kristohanon man. Gihulagway din sa Ginoo ang Kristohanon diha sa simbahan mismo, nga ginatudloan siya pag Sunday, gina-Bible study siya ang unsa ka nga adlaw, daghang mabatian siya nga mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo. So dapat ang iyang natun-an, ang iyang nadunggan ay i-apply niya sa iyang kaugalingon, sa iyang pagkatao para mubunga siya sa Kristohanon nga pagkatao. Kristohanong batasan, Kristohanong binuhatan. Nataliwadaan siya sa ubang mga Kristohanong, gikultivate siya para mamunga, gikultivate siya para mamunga, gikultivate siya sa pastor para mamunga niya ang simbahan uban sa tabang sa Espiritu Santo. Now, God speak him to produce fruits because of the care he gave. Now, after 3 years, suman sa enjoyment of advantages nga iyang na-receive on the community of Christians. Gipangitaan na siya sa Ginoo og resulta niini nga mga advantages. 3 years is also speaking sa ministeryo sa Ginoong Hesus kung paano siya nagtudlo o naghago sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, o iya karong gitan-aw kung kini nagbunga ba.
Muna nga dapat ang usa ka Kristohanon mo mature sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Unsa ba ang hulagway sa Kristohanon nga anaa na sa hamtong mature na Christian? Siya ay nagasunod, submissive sa written word of God. Mao gina ang kimailhan. Dili kay memorize niya ang Biblia, dili kay grabe ang gifts nga anaa kanina nga gihatag sa Ginoo, kung dili ang iyang pagkasubmissive sa written word of God mao na ang kimailhan. O kung ang pag-atiman sa Ginoong Diyos pinaagi sa iyang mga pastor, dili gihapon mo bunga og mga maayong buhat sa usa ka Kristohanon, iya na kining putlon kay makakuklod naman siya nga ga-occupy lang sa yuta pero walay pulos kay dili man gapamunga. I have come looking for fruit on this fig tree and found none. Cut it down. Why does it waste the soil? Matod pa sa verse 7 ng Luke chapter 13. Pero may hangyo pa ang tigatiman sa fig tree o glugway kay basig mamunga ra kini. Lord, leave it alone this year also until I dig around it and fertilize it. Sa samang paagi ang usa sa mga trabaho sa pastors, mga leaders ay iampo ang iyang mga immature nga membro sa Ginoo. Nga unta mo mature kini og dili masilutan sa Ginoo ngadto sa kalayo sa impierno. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 15 verses 1 onward nga I am the vine, you are the branches. Matod pa niya sa bandang verse 5 na verse 4 to 5 nga maliban nga kamo nga mga sangako dili makakabit ka nako, dili gid kamo mamunga. Ingon din siya nga, for apart from me you can do nothing. Wala gid kamoy mahimo. So kinahanglan nakakabit kamo kanako matod pa sa atong Ginoong Kristo. Kay ang dili makabit tangtangon sa amahan o kana nga sanga mauga tigumon din sa amahan o pagasunugon niya. Kinsa yang giingnan niya ato ang mga Kristohanon. Matod pa niya, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. So, muna nga, sa samang paagi, ang isa sa mga trabaho sa pastor ay apo ang iyang mga membro, labi na itong mga immature nga membro, mga bunsay nga mga Kristohanon nga unta mo mature kini og dili masilutan sa Ginoo ngadto sa kalayo sa impierno. Ingon ni ang gibuhat ni Moses sa mga gahig ulo nga mga Israelita sa dihang puohon pamatyon na unta sila sa Ginoong Dios. Matod pa sa Exodus chapter 32 verses 10 to 11, nung gusto nang pamatyon sa Ginoo ang mga gahig ulo nga mga Israelita og ang ipulin niya ang mga kaliwat ni Moses, matod pa dinhi, now therefore let me alone. Matod pa sa ni Moses nga siya na lang ang silutan, ayaw lang ang iyang mga kababayan. Now therefore let me alone, that my wrath be born hot against them. O dili si Moses ang nagsalita niya ang atong Ginoong Dios. That my wrath me born hot against them and I may consume them. And I will make you a great nation. Gingan niya si Moses nga himong kay kaong great nga nation. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? So nag-ampo si Moses dahil gusto nang pamatyon sa Ginoo ang mga Israelita dahil nahukdan na siya og pasensya. Pero buti na lang si Moses ay wala niya tan-awa ang iyang kaugalingon nga mas maayon na Ginoo para ang mupuli kanila ang akong pure nga mga kaliwat. Wala. Kung dili
ingon ginoon siya nga, ayaw Lord kay unsa pa lang unya ang istorya sa mga Ehiptohanon nga gidala mo sila sa wilderness sa imong gipangako nga lugar, pero gipamatay mo man dahil sila. Muna ang sa unahan pa nga mga verses. So human sa work of intercession sa pastor, he will dig deep the word of God para maipakaon or yun na nga, maipakaon niya sa iyang congregation. This is a figure of speech. Para maitudlo niya sa iyang congregation o ang iyang congregation ay mutubo sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ang iyang congregation ay mutubo sa ilang pagtuo sa ilang pastor kung dili sa atong Ginoong Hesukristo. Muna ang atong itudlo bilang mga pastor, dili ang atong teaching kung dili ang teaching sa atong Ginoong Hesukristo nga anaa sa Bible. Mato pa niya sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 21 verses 15 to 17, kang Pedro after his resurrection nga hapin na siya musaka din dito sa langit ining higayuna. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. O, ingon si Peter nga, Ginoo na, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo, pakana ang akong mga karniro. Feed my lambs. Verse 16 ng John chapter 21. He said to him again a second time. Isultian niya sa duha kahigayon si Pedro, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep, at imana ang akong mga karnero. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Dahil gihigugma mo ang akong mga tupa, ang mga Kristohanon, at imana sila. Sa permero, dahil gihigugma mo ang mga Kristohanon, ang mga tao nga akong giintrust sa iyo, pakana sila sa akong mga pulong. The word of the Lord is the bread of life. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 4 verse 4. Ang iyang pulong, ang iyang written word ay tinapay ng buhay. Verse 17. He said to him the third time, Jesus Christ again said to Peter in the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grave because he said to him the third time. So, nagsumo na si Peter dahil ikatulo na kahigayon nga gipangutana siya ni Jesus Christ, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Pakana ang akong mga karnero. Pakainin mo ang aking mga tupa, sa Tagalog pa. Yun na nga na, matod ko pa kanina, ang trabaho sa mga pastor is to dig deeper sa Word of God para ipakaon sa mga Kristohanon nga gi-entrust kanato. Digging is a painful work and time-spending work, and such is the ministerial work of a pastor. Ang pagdig sa pulong sa Ginoo mao gyud kini ang gi-prioritize sa mga apostles sa ilang kapanahunan. Nung bata pa ang simbahan, nagka-problema ang simbahan, gayon na ay mura pa silang komunista, wala pa silang nagkatimulaan, naa pa sila sa Jerusalem, ay nagka-problema ang mga Kristohanon tungod sa pagkaon. Ang maong problema ay gidala sa mga grupo sa Kristohanon ngadto sa mga apostoles nila ni Peter and John o uban pa nga mga kauban niya para masulbad ang maong problema ug ang tumang nila ni Pedro sa Acts chapter 6 verses 3 to 4. Matod pa ni Peter, Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation,
full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Sumatod pa ni Apostol Pedro nga mangita sila og pito ka mga tao nga maayo og reputasyon ang ilang pagkatao. Puno sa Espiritu Santo og kaalam kung saan mao kini ang i-appoint nila para magminister sa pag-apod-apod sa pagkaon sa simbahan niya anang higayuna. O ang verse ko lumingon, but we, pero kami, matod pa ni Apostol Pedro, pero kami nga mga apostoles, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So mauni ang trabaho sa mga pastor. Ang ilang trabaho, the main work, obligation sa usa ka pastor ay ang pag-ampo sa mga tao nga naiyang nasasakupan, prayer, og ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So ang usa ka pastor nga dili ay gatuon sa pulong sa Ginoo para itudlo sa iyang congregation ay nakakahiya. He cannot rightly divide the word of God para itudlo sa iyang nasasakupan. O kung siya ay nagatuman sa iyang trabaho, mamunga ang usa ka Kristohanon sa mga maayong buhat, mag-glorify ang Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. As Matthew chapter 5 verse 16 said, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So kitang mga Kristohanon daw, ipakita na atong mga maayong buhat, mga maayong batasan, sinultian, para ang bisag dili mga Kristohanon ay makakita nini o i-glorify nila ang atong Ginoong Diyos. Dahil through us, na-bless ang pangalan sa atong Ginoong Diyos, pinaagi sa atong pagkatao. Ang pastor naman malipay usab tungod kay wala masayang ang iyang paghago. Pero ang pinaka-the best nini kay dili na masilutan ang maong Kristohanon sa Ginoong Diyos. A fig tree without fruits is a picture of a worldly living. Tungod kay ang worldly Christian life will never produce fruits nga gikan sa Ginoo mismo. A fig tree who has fruits is a picture of a godly living. Therefore, we must always remember that there must always a time that the patience of God will come to an end. He is the one who gives us life. It is only fair that God expected fruits on our life, or else He will kill us. Putlon. Pat yun gintas Ginoo. Sayang-sayang ta sa iyang gingharian. Sayang-sayang ta sa kuwanda, tapos dili makitaan sa Kristohanong batasan, kinabuhi, Kristohanong kinabuhi. The Lord never answered the question sa mga taong nangutana sa iya in relation of God's judgment, but give a warning of unfruitfulness which God will never ignore, and certainly pass judgment. Muna ang ipakita sa atong Ginoong Kristo nga kung ikaw ay Kristohanon, ikinabuhi mo ang pulong sa Ginoo nga imong natun-an. O ipakita din sa atong Ginoong Kristo na ikaw ang Kristohanon, dili ka basta-basta mo judge. Naman na, gisilutan na sa Ginoo kay ngin ana. Kung atong mahinumduman, doon ay usa ka babae nga gi-charge, gidala sa mga tao o ang ilang charge against those woman ay nangabit daw, nasakpan nga nangabit. Kung sa giin mo sa atong Ginoong Kristo, misulat siya sa yuta. Diya lamang nato makita nga nasulat nga ang atong Ginoong Kristo ay misulat sa yuta. O miingon din siya, kung kinsa kaninyo ang wala makasala, siya ang unang magbato ni ining bayhana. Tungkol kay ang
kasalanan ni anang bayhana, ang offense ni anang bayhana ay capital punishment. Batuhon siya hangtod nga mamatay. Sumatod pa sa atong Ginoong Jesucristo, kinsa kaninyo ang walay kasalanan, wala makakumit og kasalanan bisag pagpamakak man lang, dahil ang pagpamakak ay kasalanan, siya ang unang magbato kaniya ni anang bayhana nga nahuli sa pagpangalon niya. So dinhi sa atong atun-an karon, gipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon, dahil normal sa usa ka tawo nga mo-conclude dayon og judgment. Pero gipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga dili ta basta-basta mag-judge sa usa ka tawo, kung dili tan-aw nato ang atong kaugalingon. Basig mas makasalanan pa kita kaysa tao nga atong i-judge. We can judge dahil nag-ingon ang Ginoong Jesucristo nga kung kamo ay mag-judge, i-judge ninyo according to the right judgment. Kung ang usa ka Kristohanon ay palahubog, pwede naman natong i-judge nga pag-undang sa imong pagkapalahubog, dahil ang palahubog nga tao ay dili gid makasulod sa langit. Pwede i-judge kay mo may nakita nato. Pero katong wala na ito makita tapos mo judge ta, ay delikado na. Dinhi gipakita sa atong Ginoong Jesucristo. So ang pangutana dinhi, unsa ba ang nahimong bunga? Unsa ba ang bunga sa imong kaugalingon isip ikaw ay Kristohanon? Naatanan sa written word of God ang tudlo sa atong Ginoong Jesucristo para kita nga mga Kristohanon ay mahulma according gayon sa atong Ginoong Jesucristo. Madod pa sa Romans chapter 8 verse 29, kung ako nagkamali, nga ang atong Ginoong Jesucristo ang kamagwangan sa tanang mga Kristohanon nga dapat maging kagaya kita kaniya sa atong Ginoong Jesucristo in speech and in action. Sumuna mga igsoon. So ang nahitabo sa LA na sunog, di ta pwedeng mag-conclude nga giparusahan sila sa Ginoo tungod sa ilang kasalanan. Dahil mauna ang question din sa Lucas chapter 13 verses 1 to 9. Natumpagan sila sa tuli og nangamatay. Giparusahan ba sila sa Ginoo? Ingon nga atong Ginoong Jesucristo, ayaw silang tanawa at timana ang imong kaugalingon, kay kung dili ka maghinulsol sa imong mga sala, ibig sabihin dili ikaw nga sinabi mong Kristohanon ka, wala ka mosunod sa atong Ginoong Jesucristo, daghan pa rin kasalanan nga makita sa imong kaugalingon, mamatay ka parehas kanila. This is not only a warning sa century AD, kung dili hangtod sa atong kapanahonan karon ug sa mga umaabot pa na henerasyon. Daghang kang salamat sa tanan nga nagatan-aw niini nga live nga pagtuon sa ato sa pulong sa Ginoo, ug ang Ginoong Dios magapanalangin kaninyo naway isip Kristohanon makita gyud ang bunga sa Espiritu Santo sa atong pagkatao. Musipyat man ta, pero nahibalaan nato nga gisipyat ta, mangayog pa sa ilo sa Ginoo, padayon sa pagsunod na usab sa Ginoo. Daghang kayong salamat, o sa sunod na usab natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, naway ang Ginoo manalangin ka natong tanan according to our needs and according to our faithfulness to Him. Mag-ampo kita. Lord God, salamat kay Ginoo nining gabion na, O Lord God. Sa tanan nga nagapananaw nining pagpanudlo, Panginoon, sa imong pulong, nagaampo ako, O Lord God, panalangini sila Ginoo. Kung unsa man ang ilang mga panginahanglan, O Lord God, ito man ay physical.
tungod sa mga masakit-sakit, O Lord God. Ito man ay relational, mga guba nga relasyon, Panginoon. Ito man ay emotional, depression, labi na gyud sa spiritual, Panginoon, nga maayo ang among relasyon sa iyo. Panalangini sila, Ginoo, according sa ilang mga panginahangan. Bless them, O Lord God, beyond their expectation, Panginoon. Labi na gyud sa financial, Panginoon, dahil kailangan namo, O Lord God, ang financial, Panginoon, according to your promise, O Lord God, nga ikaw lang ang unahon namo. If we seek you first, your righteousness and your kingdom, the things we needed will be added or given unto us. Salamat niya na nga pangako, Lord God. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen. 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 Maayong gabi sa tanan. Praise God.